sa lahat, ang title ng video ito ay Makasalanang Iniligtas ni Jesus Christ. So, itong video tungkol sa testimony ko na noon mapagkunwari akong born again. At akala ko saved ako. Okay? Pero talaga kung namatay ako, pupunta ako sa impyerno. So, let me explain. Okay? So, noon, ako ay parang mga Pharisee sa Bible. Mababa ang tingin ko sa mga makasalanan at mga taong ayaw magsisi sa buhay. Hindi katulad ko. Na-feel ko mas righteous ako kaysa sa kanila kasi hindi ako gumagawa mga kasalanan katulad nila. So, hindi ko nasabi yun sa mga tao, syempre. Ganun na nahiya naman ako. Pero sa puso ko, nakita ni Jesus Christ, yun ang kasalanan ko. At ayokong aminin. Kasi feeling ko, ay mas righteous ako sa inyo. Like, kayo puro party-party and mura, hindi naman ako ganyan eh. So, very, very prideful ako noon. At hindi obvious. Hindi obvious. Actually, yung mga magulang ko, mga pamilya ko, aalin nila, okay, ganun. Ang bait niya, ganun. And, God called you sa ministry, pero sa puso ko, nakita ni Jesus Christ ang masamang tao talaga ako. Pero, amazing, no? Nagamit niya pa rin ako. So, noon, ang ugali ko, yung self-righteous, yung feeling ko, alam ko lahat na, parang I know it all attitude. Kasi, narinig ko yung boses ni Jesus Christ parati until now. Okay? So, malapit ako sa Diyos. At nag-pray over ako sa mga tao at gagaling sila. Sobrang magpagmataas ako noon. Sobra. And nagamit ako pa rin ni Jesus Christ mag-preach sa madaming tao, sa hospital, barangay, probinsya, baryo. Nag-pray over ako sa mga cancer patients at gumaling sila. Yung mga bulag at nakakita, nabukas nila yung mga mata nila. At there was many times yung tatay ko many times muntik na siyang namatay at nag-pray over ko siya and nabuhay. Every time. Because nasabi ko, in Jesus Christ's name, ganun, mabuhay ka. Hindi ka mamatay. I just kept believing. Yung faith ko sobrang lakas. And, syempre, di ba sabi ng Jesus Christ, basta meron kang faith, gagawin ko lahat ng anong prayer mo. Okay? Basta aligned sa kalooban ng Diyos. And, pero, itong masama, akala ko, kasi porque nagamit ako ni Jesus Christ. Na-preach ako, na-heal ko yung, pray. Hindi naman ako talaga yung healer. Si Jesus Christ and the Holy Spirit sa loob ko. Vessel lang ako. At instruments. Pwede mo sabihin yun. But, nasabi ko sa mga tao, huwag kayong pasalamat sa akin, pasalamat kay Jesus Christ. Siya yung healer, hindi ako. At, sabi ko, wow, ganun. Okay ako. Papasa ko sa langit. Wala akong doubt na hindi ako papasok sa langit. Kasi nagawa ko yung sabi sa Bible, di ba? Heal the sick, raise the dead, open the eyes of the blind, preach the gospel.
ganun, tulungan mo ah, yung mga taong kailangan tulungan. Right? Pero yung isang kulang kong nagawa, hindi ko nagawa. Cleanse my heart. Ang samang puso ko. Okay? Yun ang hindi ko nagawa. And out of buti, naawa si Jesus Christ sa akin. And because of His grace sa akin, ayaw niya akong pumunta sa impyerno. Nabigay niya an opportunity sa buhay ko mag-reflect. At itong sasabihin ko sa inyo, hindi maganda na nagawa niya para sa akin. Una, sa taka ko, bakit ganun ba si Lord na parusa niya ako? Pero hindi eh. Hindi parusa eh. Kasi kung mahal ka ni Father God talaga, idisiplinado niya ikaw. Diba sabi sa Bible yun? So, sabi sa Bible, nauna ang pride bago ang pagkawasak. Na-experience ko ang maging prodigal son sa Bible. Sabi ko, Father God, kailangan ko i-experience mga bad relationships sa mga tao na baon para makita ko ang sama ko talagang tao. Kasi ang dami kong kasalanan. Yun ang gusto niya makita. Kasi akala ko, okay ako eh. Sobrang prideful. Sobra. At hindi obvious kasi sa lahat ng taong na-meet ko, mukha akong kumbaba. People pleaser ako eh. So hindi obvious. Pero sa matang ng Diyos, talagang masama. So, alam nyo, I came to a point sa buhay ko, sabi ko, I am the worst sinner in the world. Talagang nakita kong sarili ko when na-reflect ko ang buhay ko, when nagawa ko yung masamang situations, problema, relationships, sabi ko, I'm the worst, Lord Jesus Christ. Ang nahiya talaga ako. And it was good nakita ko yun bago akong namatay. Or bago akong mamatay. Di ba ako namatay? So, itong nangyari sa akin kasi sobrang mahal ako ni Jesus Christ. Ayaw niya akong matapon sa impyerno kapag namatay ako. Yun ang sagot sa mga madaming tanong ng tao. Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit parusa sa akin to? Pero hindi natin makita yung puso natin. Meron bang kasalanan ba tayo? Meron ba tayong kailangan patawarin? Ang dami kong galit sa puso. And hindi ko napansin na lang. Bahala na yan. Next time na lang. It's like itong nangyari when merong taong na masama sa akin. Noon. Sabihin ko, I forgive. Pero sa loob ko, ganun, galit ako. Many days, many months, years, sa puso ko. Hindi ako pupunta sa langit. Sabi ni Jesus Christ. So, ngayon, when merong taong yung mga pamilya ko lang mismo,
mando sa akin, sabihin sa akin ang mga masamang dapat ko gawin. And tawa lang ako. And then, sabihin ko, sa puso ko na, syempre I don't say it to them kasi hindi nila naintindihan. Sabi ko, Lord Jesus Christ, I forgive. Kasi mahal ko sila. Kasi na-experience ko, sobrang yabang ko noon, katulad nila na yun. And ayoko sila pupunta sa impyerno. So, yung prayer ko, Lord, give them, kung hindi pa matigas ang puso nila, sobrang tigas. Sana, pakita mo sa kanila ang kasalanan nila para humingi silang patawad at magsisi bago sila mamatay. Para pwede sila pumasok sa langit. Imagine, yung noon, naggalit ko noon, na yun, ganun, gusto, mahal na mahal ko sila. And it's only by the grace of God, the transformation galing kay Jesus Christ. Di ko kaya noon. Pero, hindi ko na experience to kung hindi ako nayabang noon ng kala ko, kaya pupunta ako sa langit na ang galing ko, righteous ako, pleasing to the Lord. Hindi. So, alam nyo, yung experience na yung lahat ng problema sa mundo, nabuhos sa'yo, like, talagang lahat ng sumpa napunta sa akin. It was a way of, kasi sobrang prideful ako, God took away yung grace and mercy niya, yung protection niya sa akin. Just for a while, para makita ko sa buhay ko ang samang tao ko talaga. At sasabihin ko sa inyo, noon, sabi ko, Lord, talagang ang kasalanan ko talaga, the worst of the worst person sa buong mundo. Pero kung pwede mo gamitin ako ulit, at gagawin ko ang kalooban mo, hindi kalooban ko, then please use me. And He did. Nagawa niya yung prayer request ko. Kasi galing sa puso. Kasi talaga nagkumbaba ako. And so, it took months. Hindi na instant ng ganun. It took months. Talagang gusto kong magbagong buhay. So, through that experience, Jesus Christ, na-deliver niya ako sa mga bad habits, bad ugali, sa mga espiritu. At renew yung isip ko, cleanse my heart from lahat ng masamang kasalanan. And nagsambit ako kay Jesus Christ, anong kalooban niya. Nahil ako. And I'm still being healed. Hindi ako fully delivered. Pero, share ko ng tong testimony ko. Kasi, Father God, gusto niyang sabihin that merong mga taong katulad ko noon na yun, they're doing it. Na baka ikaw, nakita mo tong video to, preacher ka or pastor or even just ganon, who goes to church and a believer, a
Jesus Christ, Kristiyano, pero hypocrite ka. Pagpakita mo sa mga tao, mabait kang tao, pero sa puso mo, alam mo at sabi ni Jesus Christ sa iyo, kailangan mo magsisi. Kasi ang dami mong kasalanan. So, sana itong message na encourage kayo magkumbaba at magsisi na yun. Kasi bukas, hindi mo alam kung buhay ka pa. Baka, kung sabihin mo, ay bukas na lang, then, hindi ka nag-repent. So, pupunta ka sa impyerno. So, yun. Na-share ko itong testimony ko kasi na-experience ko, nagawa ko. Pero, mahal tayo ni Jesus Christ. Gusto niya balik tayong loob sa Kanya. Kasi gusto niya papasok tayo sa langit. Hindi sa impyerno. Hindi galit ang Diyos sa iyo. Galit siya sa mga kasalanan na gusto mong i-keep sa puso mo. Ayaw mo bitawan. Bitawan mo na, hindi sulit. Remember, when mamatay ka, sa impyerno, forever yan. Sa langit, forever yan. Wala nang next life. Diba sabi ako sa Bible, mamatay ka ng isang beses. Tapos, God will judge you. Ready ka ba? Magsisi ka na yun bagong muli ang lahat. This is the end of the message. May Jesus Christ bless you.